Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis habang walang kasiguruhan kung kailan matatapos ang krisis sa Middle East. Saan natatakbo ang Pilipinas para makakuha ng murang petrolyo? Alamin sa Agenda Report ni Ivy Reyes, live mula sa Taguig. Ivy, go ahead. Willard, kinokonsidera na raw ng Pilipinas na mag-import ng langis mula sa Russia ayon sa Department of Foreign Affairs. Pero ayon sa kanila, nasa sa Department of Energy pa rin daw ang desisyon tungkol dito. Ngayong araw kasi ay nagbigay ng opisyal na pahayag ang DFA kasama ang iba pang ASEAN member states tungkol sa gera sa Middle East at nanawagan sila ng paghinto ng kaguluhan at pagrespeto anya sa international law. Is the Philippines considering to import oil from Russia? That is something which is being considered, but I will leave this to our the office, or rather to the cabinet member in charge of this, and that is the Department of Energy. Kasunod ito ng lifted sanctions ng Estados Unidos laban sa Russian crude oil sa gitna ng tumataas na presyo ng langis simula ng isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Inanunsyo ng White House ngayong araw na para manatiling stable ang global energy markets, may temporary authorization mula sa US para mabili ang stranded na Russian oil. Willard, sinubukan nating hinga ng pahayag ang DOE at Palasyo pero wala pa silang tugon sa ngayon tungkol dito. Samantala, kinilala ng DFA ang analyze adverse impacts ng kasalukuyang gera sa global economic markets at maritime transport routes, kaya hinikayat ng ahensya ang ASEAN region na gamitin ang lahat ng available na mekanismo para rumisponde dito. Patuloy daw ang pagpupulong ng ASEAN member states para masiguro ang proteksyon ng rehiyon at ngayong araw din ay ginanap ang ASEAN Foreign Ministers Meeting na pinamunuan ng Pilipinas. ASEAN as an entity has also been having discussions with GCC countries, also on a bilateral basis. And in the United Nations, there was a resolution that was just passed concerning the situation in the Middle East. The situation in the Middle East. So I guess it's one of those things that are being done. But to pacify countries, we can only make statements. Kahapon lang nagpulong ang Palasyo kasama ang ilang oil executives para pag-usapan pa rin ang mitigating measures ng gobyerno sa pagsilit ng krudo. Idagdag ko lang din, Willard, na sumirit hanggang $100.79 per barrel ang Brent crude kahapon, March 12, ayon sa Independent Commodity Intelligence Services. Isang araw yan matapos magbigay payo ang International Energy Agency na mag-release ng 400 million barrels ang member countries dito, kabilang ang Amerika, Canada, Japan at Germany, at ito na raw ang pinakamalaking oil reserves release na inirekomenda nila sa kanilang kasaysayan. Willard, sa ASEAN pa rin, nandito tayo ngayon sa Taguig para sa ASEAN Economic Ministers Retreat at para pakinggan ang talumpati ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. At para sa kaalaman ng lahat, bukod sa ekonomiya, ang ASEAN Power Grid o ang pagkokonekta ng electricity networks ng member states nito ay isa sa highlights ng ASEAN ngayong linggo. Target nito ang cross-border power trading para mas sustainable daw at mas mapakinabangan yung renewable energy ng ASEAN region. At yan muna ang latest tungkol sa ASEAN mula dito sa Taguig, dahil sa kasalukuyan ay nagsasalita na si Secretary Roque. Maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Taguig. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.